Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan ng Diyos ang Jerusalem bilang isang anak na matagal nang naghihirap. Tatayo ang Diyos bilang ina na mag-aaruga sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya'y ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Isa na lamang ang ipinagmamalaki ni San Pablo ngayon, ang krus ni Jesucristo, ang krus na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan.
Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tunturing ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan mo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat.
Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay tayo ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ba kayo? Simula nung last week, kamusta po? Aware po ba tayo na lahat tayo ay mga misyonero? Aware ba tayo doon? Pag sinabing misyonero, ibig sabihin may tinanggap tayong misyon mula sa Panginoon. So tingnan natin, no? Sabi sa Ebanghelyo, si Kristo ay nagtalaga pa, humiram pa, bukod sa 12, humiram pa siya ng 72 at sila'y sinugong dala-dalawa para pumunta sa ibang bayan, sa ibang lugar, at doon ay magpahayag ng mabuting balita. Medyo urgent, no? Kaya nga sabi dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya sabi, magdasal kayo. Ipagdasal ninyo na magkaroon pa ng maraming manggagawa. So, ngayon po ay open for application sa mga gustong mag-apply na maging bahagi ng misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya mo ba? Sa tingin niyo po? Kasi hindi madali. Dahil ang sabi dito, maraming guidelines o instructions na binigay si Kristo. Hindi yung, aalis ka, okay na ba yung bag mo? Ilan ang damit mo? Ilan ang sapatos? O yung pagkain? Di ba ganyan pag aalis? Pero dito, sa binigay na instruction ni Jesus, wala kayong dadalhin. Maliban sa sandalyas, yung tungkod na magagamit niyo rin pang-protekta sa inyong sarili, kung mayroong mabangis na hayop, may ahas o kung ano man, yun lang. Wala kayong dadalhin. Ibig sabihin, importante sa isang magnimisyon, yung may tiwala ka doon sa nagsusugo sa iyo. Sabihin niyo nga po, tiwala. Number 1 yan, sa isang magnimisyon, sa isang tatanggap ng isang misyon, mahalaga na may tiwala ka doon sa nagbigay sa iyo ng misyon. Kasi malinaw na ikaw ay magiging, di ba, parang ikaw ang magiging representative. Ire-represent mo yung nagsugo sa iyo. At ang ipapakilala mo ay hindi ang iyong sarili, kundi yung nagsugo sa iyo. Naintindihan pa po ba? Okay pa tayo? Yan. Kaya, matapos itong pakinggan ng mga alagad, humayo sila, at totoo nga, lahat ng sinabi ni Kristo sa kanila, na kanilang sinunod. Dahil sa bandang dulo, ang sabi ng mga alagad, bumalik silang tuwang-tuwa at ikinuwento ang kanilang karanasan kay Jesus. At totoo, tuwang-tuwa sila. Pero yung tuwa na ito, sabi ni Kristo, magalak kayo hindi dahil sumakses kayo sa inyong misyon. Kundi ang ikagalak ninyo, biro mo, sabi dito, no? Hindi lang basta, siyempre nakakatuwa yun, masaya sa pakiramdam, biro mo, kahit demonyo, napapaalis nila sa ngalan. Pag binabanggit nila, sabi na, pag binabanggit namin, inutusan namin, sa ngalan mo, Jesus, umaalis sila, natatalo namin. Pero higit doon, ang sabi ay, ang ikagalak ninyo
ay yung ang pangalan ba ninyo ay nakasulat sa langit. Sa tingin niyo ba? Yung katabi niyo ba, nakasulat ang pangalan sa langit? Ulitin ko po, no? Maganda rin kasi paalala ito sa atin. Anong ipinagmamalaki natin sa mundong ito? Kahit si San Pablo sa ikalawang pagbasa, no? Yung kanyang kababaang loob na hindi niya po pwedeng ipagmayabang kung anuman ang kanyang mga nagagawa. Kung ito ay mauuwi lang din sa wala. Dahil na totoo, no? Gaya ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay may tinanggap na misyon. Ako, misyon na pagpapahayag bilang pari. Kayo, ang misyon ninyo bilang pamilya. Misyon mo ang maging asawa, no? Maging asawang babae, asawang lalaki, maging ina, maging ama, maging kapatid, maging lingkod, ano man ang propesyon, mission yan na ibinigay sa iyo ng Diyos. So ngayon, sumakses ka ba dyan? Nagiging successful ka ba? Ang mga anak niyo ba ay successful na rin? At yan ba ay ipinagmamalaki ninyo? Pero ang tanong, sa tingin niyo makakapunta sila sa langit? Ano na? Kasi baka hindi natin priority, di ba? No, na gusto lang natin maging successful sa mundong ito. Okay, sige. Kaya mo naman yan eh. Ano ba ang pamantayan ng mga successful ngayon? May bahay at lupa ka? Maraming bahay at lupa? Maraming pera? Nakapagpatapos ka? Mayroon ka ng doktor, lawyer? Yung mga pangarap na mga posisyon? Okay. Pero ang tanong, makakapasok ba tayo sa langit dahil nakalista ang pangalan natin sa langit? Isip-isip din tayo, no? Kasi hindi natin to binibigyan ng pagpapahalaga. Pero yun nga din po, no? Maganda na, kamusta? Paano mo ginagampanan ang mission mo? Aware ka ba sa nagiging resulta ng misyon? Yung misyon ng magulang nito, no? Nasaan kaya ang magulang? Na pinapanood lang ng MGC, na dapat pinapalabas ng MGC. Walang lumalapit, di ba? Misyon natin yan. Gabayan din siya. Pero magandang mapagnilayan natin ng mabuti, no? Na tayo ba sa simula't simula ay nagtiwala na sa nagtiwala sa atin na sisikapin nating gampanan, sisikapin nating matapos hanggang dulo at yung tagumpay na po pwede nating maipagmalaki ay yung tayo ay natutong sumunod kay Kristo sa abot ng ating makakaya. At hangarin natin, ipagdasal natin na hindi lang tayo basta maging successful sa mundong ito, kundi ang tagumpay natin ay yung magdadala din nawa sa atin patungo sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taos puso nawa naming paglingkuran ng iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya o tuwirang pagsalungat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila may mga misyonero rin, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa mga larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan, sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, relihiyoso at relihiyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot mo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob. Kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasaluwahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina John, Jay at Saturnina na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sama
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lahat. Muli po ako'y nananawagan kung may mga engineer o architect na naninirahan dito po sa ating parokya, baka nais nyo pong maging bahagi ng ating pong ministry sa construction para maging consultant, mamahala sa mga ating pong simbahan kung mayroong kailangan na dapat ayusin o kumpunihin. Kayo po ang expert sa mga bagay na ito. Kaya kayo po ay hinatawagan namin sa tulong po ni San Jose, manggagawa, ay atin pong pagtulong-tulungan na mas maisaayos po ang tahanan ng ating Panginoon kung saan tayo nagtitipon. So kung meron po kayong kakilala, engineer o architect o kung anumang field ng engineer na makakatulong po, volunteer lang po. Wala tayong pambayad sa mga talent fee, kundi yung atin lang maging misyon na mas maging ligtas at maayos ang tahanan po kung saan tayo nagtitipon. So sa ngayon ay meron pong ongoing na renovation dito sa sacristy at pag natapos po ito ay yung public CR naman natin para nakakahinga kayo kapag nagsi-CR kayo, hindi yung pinipigil ninyo ang inyong hininga. At pagkatapos po niyan ay yung parish office naman po. So yun po yung ating sisikapin. At bago man lang matapos ang aking pong termino at mission dito, mga 4 years pa naman.
maabot na natin mapinturahan yung taas. Kung titingala kayo, hindi natin maabot eh. Hanggang doon lang po yan. Pero at least yun yung mga aayusin natin dito sa simbahan. So, yung lighting, yung wiring na mahalaga po, no, na na-check lagi para hindi tayo magka-problema pagdating ng araw. So, pumunta lang po sa opisina, iwan nyo lang yung number, and then kukontakin ko po kayo para sa bubuin nating construction ministry. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.